iba. Aralin ang gusto, ayusin ang paggawa, humili at makisama sa iba. Sunod naman, maaari ka ninyong basahin ang layunin ng sabay-sabay. Sa pagtatapos ng aralin ito, inaasahan ng mag-aaral ay matukoy kung saang lugar idineklara ang kalayaan ng Pilipinas at kung sino-sino ang nagulda nito. Maipaliwanag ang kahalagahan ng araw ng kalayaan sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Malaman kung ano ang kasunduang nakasulat sa biyak na bato at bakit ito nilataan. Bago tayo formal na magsimula, nais ko munang itago ninyo ang mga bagay na hindi naman kailangan sa aking klase. Bago tayo dumako sa ating formal na aralin, ay mayroon kami inihanda ni Ma'am na isang palaro kung saan mangyaring magbabalik-tanaw tayo sa ating mga napag-aralan noong mga nakaraan. Natawag ako ng ating na estudyante upang makilahok sa aming palaro. Miss Matibag, maaari ba pupuntahan dito sa harapan? Jubel, Eliza, Anika, at saka Morales. Mayroon akong inihanda, 6 na sobre, kung saan naglaman ito ng mga letra na inyong bubuin na ayon sa kahulugan ng nakalagay sa ating bulletin board. Maaari na ito po ninyo. Mangyari kung saan ang inyong mga envelope at ayusin ang inyong mga napiling letra na mabubuo sa ika dito sa kanilang ulat. Ay, ganun din po ang pagkakasunod-sunod sila. Nauna po, ito ang ipinaglata ng mga Pilipino.
Ibaan ko ng mga Pilipinas sa Yes. Palayaan mo kapag po nagagawa nyo na or wala kang naibigan sa mga bagay na dapat mo or gusto nyo gawin. Kasi yan. May lagay man lang ikaw may kasi kung anong gusto mong sabihin or kung anong gusto mong gawin. Mga bayan yung sinasabi. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ba ang mga naging kalagayan ng Pilipino sa ilalim ng Espanyol. Kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang Pilipinas ay dumanas ng matinding pagsasamantala, mawalay ng kalayaan at hindi pantay at pagplano noong panahon ng pananakot ng Espanyol. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng mahigpit na kontrol. Ibig sabihin po, noong mga panahon po ng Espanyol, ang mga Pilipino or ang Pilipinas po ay ginawang alipin dahil ang tingin ng mga Espanyol sa kanilang sarili ay mataas. Ginamit ng mga Espanyol ang sistemang ekonomiya kung saan pinagkalooban nila ang lupa ng mga Espanyol. Ang maging ang pagbabantay sa mga tao at pagpapadupad ng Kristiyanismo. Naging mabigat ang buhay ng mga Pilipino dahil sa kanilang paggawa o polo ng serbisyo at mataas na buwis. Ipapaliwanag po ni Ma'am Micaela kung ano po ang polo in serbisyo. Panahon ng pananakot ng Espanya, mga pang-aabuso at hindi pagkakapatay-pantay, pagusbong ng nasionalismo, ng Liga Pilipina, isang propaganda, at himagsikaw, isang libang walong daan, siyang naputali, na pinamunuan ng Katipunan ni Bolívar. Una sa mga pang-aabuso at hindi pagkakapatay-pantay ay ang polo in serbisyo. Ito ay sa pilitang paggawa ng mga kalalakihan ng Pilipino sa loob ng 40 araw sa bawat taon. Ang pinagtatrabaho dito ay ang mga simula 16 na taong gulang hanggang 6 na po. Ano mga agit ang unang pang-aabuso ng mga Espanyol? Polo in serbisyo. Sumunod ay tributo o buwis. Dito ay pinapataw ng mga Pilipino para sa pamahalaang kolonyal at simbahan. Pumapasok dito sa tribo or buwis, ang mga Pilipino ang nagbibigay ng pondo sa simbahan. Kung baga kapag wala ng pondo sa simbahan, yung mga Pilipino kukuha na nila ng pera para magkaroon ng pondo yung simbahan. Tapos kapag sisigilan sila, may mga pangyayaring pang-aabuso or sinasaktan na may mga Pilipino dahil sila po ay mahirap kuhanan ng mga pangmoto sa simbahan. Sunod naman ay encomienda system o pagbibigay ng lupain sa mga Espanyol o encomiendero na diningin ng buwis at nagpapataw ng sabilitang paggawa. Ano nga muli ang sabilitang paggawa? Polo in serbisyo. Sunod naman ang diskriminasyon. Ang diskriminasyon naman ay hindi na bago sa ating pagdinig. Sa inyong palagay, ano nga ulit ang diskriminasyon? Maaari mo magbigay ng kahulugan sa diskriminasyon? Yes, Angelo. Racist. Yes, Kyra. Gender inequality. Palili. Mababang tingin sa ibang tao. Mahusay! Dahil dyan, bigyan natin silang tatlo ng may tamang aklat na agel. May tama ka. Ang diskriminasyon ay sa Espanyol ay mataas na pagtingin nila sa kanilang sarili
the review to our police, encomienda system, discrimination sa panghabol sa mga minor. Mahusay. Pagkasbo ng nasionalismo na linya pinipita ang kilusang propaganda. Isang mapayapang kilusan ng mga ilustrado, edukadong Pilipino sa Europa noong dekada 1808. na humihiling ng reforma sa pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas. Itinatag ni Rizal noong 1800 siyang napagdalawa upang pag-isahin ng mga Pilipino isinulong mga layuning reforma sa mapayapang paraan. Ngunit agad din itong dinurong ng mga autoridad at ipinatapon si Rizal sa Dapitan. Sino ba nakakaalam kung bakit pinatapon si Rizal sa Dapitan? Pinatapos sila sa dahil pinagbintangan siya dahil sa siya daw ay kasama sa pagtatayo na kilusang KKK at na-trace din na kasama siya sa pagtatayo ng Liga Pilipina laban sa mga Espanya. Tama po ang sinabi ni Gian. Si Rizal po ay pinatapos sa Dapitan noong 1802 dahil sa hinalan ng pamahalang Espanyol na siya ay nag-uudyok ng Gregorio dapat sa kolonyang pamahalaan. Himagsigang 1886 na pinamunuan ng ating unang Bolívar. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng KKK? Maaari ba? Maaari mo makibigay ang ibig sabihin ng KKK? Kataas-taas ang tagalang nilangan at tunan na mga anong babae. Mahusay. Maaari mo ba pag-ibig? Ira? Yes. Kataas-taas ang pagalang-galang na titunan na anak ng makabayan. Anak na. Bayan. Ang KKK daw ay sumigil na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio noong 1892 upang itatuyod ang kalayaan ng Pilipino. Sa pagpigita na, araw-araw timagsigan. Sigaw na nagugad-lawin, simbolikong pagwasak ng sedula bilang udyat ang pagsisimula ng timagsigang laban sa mga masakit. Ano nga muli ang simbolikong pagwasak ng sedula? Sigaw na ugad-lawin. Lumaganap ang revolusyon sa iba't ibang bahagi ng Luzon at iba pang lalawigan. Alauna, lumato ang sa pagkakahati-hati ng katipunan at pagkamatay ni Bonifacio. At sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo sa revolusyon. Bago natin ituloy ang ating aralin, mayroon ulit kami inihandang palaro para sa inyo. Maaari ba ako humingi ng tig-apat na representative sa bawat grupo? Apat lang po apat. Ikaw, pipila. Bago mo na may humina, maaari ba magdalagan ng whiteboard marker? Ito na!
Pinapulit mo na lang kami. Sino ang nagtatag ng kalipunan noong 1,000 sa dalawa? 1 go! Makalan. Mahalagang pangyayari sa unang linggo ng Revolusyon Pilipino at pagpasok ng Eskwela ang Amerikano. Kasunduan sa biyak na bato. Isang kasunduan
Taon December 14 to 15, 1997. Fernando. Sino na sa video? Pumunta ko kayo ba nila Fernando? Makapiyak na bato kung saan siya at ang ilang leader na revolusyon ay itinatako ng kapalit ng tigil po. Sa pamagitan ng revolusyonaryo ng mga sa kanyang pananatili sa mga tayo yung sinaginado ay pagpatuloy ang kaligitang para sa kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng bansa at pagbuo ng mas maribay na plano laban sa kalayaan. Nagpunta si Emilio Aguinaldo sa Hong Kong upang pansamantalang humigit ang laban sa pagitan ng mga revolusyonaryo Pilipino at mga Espanyol ayon sa napagkasunduang pang-Opiang na bago. Ibig sabihin, kahit umalis pa rin si Emilio Aguinaldo, layunin pa rin niyang ituloy ang revolution. Ginamit niya ang perang kabayaran ng mga Espanyol para bumili ng armas at planuhin ang sunod na hakbang laban para sa kalayaan. Ang digmaang Espanyol-Amerikano ay naganap noong 1878 sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Isa sa mga kaunahing dahilan ng digmaan ay ang paglubog ng barkong Amerikano na USS Milo noong Pebrero 15, Pebrero 15, 1878 sa daungan ng kabataan ng Cuba na isinisi sa Espanya. Sinisi ang Espanya sa paglubog ng USS Ming dahil sa matinding tensyon sa pagitan nila ng Amerika at impluwensyang panig-balita na tinatawag na Yellow Journalism, na agad isinisi ang insidente sa mga Espanyol kahit walang malinaw na ebidensya. Ano nga ba yung yellow journalism? Yung yellow journalism po, dito po nakalagay yung mga, kumbaga po, parang mga chismisan. Yung hindi po totoo, kaysa po, kaysa po sa mga totoong informasyon. Humanis si Emilio Aguinaldo mula Hong Kong na umano isang likod yung taas at mga sa tulong ng mga Amerikano upang ipagpatuloy ang kaligitang laban sa Espanya. Muli kinamunuan niya ang mga Pilipino sa revolusyon na naging dahilan upang ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong kailan niya deklara ang kalayaan ng Pilipinas? Ang deklarasyon ng kalayaan. Idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 22, 1874. Saan dineklara? Cavite, Cavite. Ito ay pinangunahan ni Emilio Aguinaldo. Sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas ay tinaas ang watawar at mag-awit na
Independencia. de la Independencia. Noong Hulyo 12,808 sa Kawit, Cavite, pinangunahan ni Emilio Aguinaldo ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Sa okasyong ito, itinaas ang katawan ng Pilipinas, inawit ang Marcha Pilipina Magdalo, at pinasa ang Akta de la Proclamación de la Independencia na nagsasaad ng kalayaan ng bansa mula sa kolonya ng pamumuno ng mga Espanyol. Ito ang naging makasaysayang simula ng paghahangad ng mga Pilipino sa ganap na kasalukuyan. Pagkatapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12,878, hindi ito kinilala ng mga Amerikano. Sa inyong palagay, bakit kaya hindi kinilala ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas? Kasi mga time sa Germany po kami, para magkakaroon ng sa Espanya or sa Spain. So, dahil sa kalaban pa rin ng Amerika ang Spain, hindi po nila kinilala ang mga desisyon na nakapaloob-loob sa mga desisyon po ng Pilipinas kasi nakakaalala pa rin yung parents. Mahusay. Dahil dito, nagpatuloy ang revolusyon ngayong laban naman ng mga Amerikano. Nauwi ito sa tigmaang Pilipino-Amerikano noong 1800 na naganap matapos ang pagsindak ng labanan sa Maynila. Sa kabila ng tensyon na itatag ng mga Pilipino ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan noong Enero 23 sa Milibot 800 ang kauna-unahang Republika pinagbago sa amin. Pagkatapos ideklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12,878, hindi ito kinilala ng mga Amerika. Sa halip, nais nilang sakupin ang bansa mula sa Espanya sa ilalim ng kasunduang Paris. Dahil dito, nagpatuloy ang revolusyon. Ngayon, laban naman sa mga Amerikano. Gawin ito sa digmaang Pilipino-Amerikano noong 1800 na naganap matapos ang pagsindak ng laban sa Maynila. Sa kabila ng tensyon na itatag ang mga Pilipino, ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Noong Enero 23, 1800 ang kauna-unahang Republika pinatag sa Asia. Kaya dito hindi tayo hinilala ang Amerikano na malaya dahil ibinenta po tayo ng mga Espanyol sa halagang 20 billion ng mga Amerikano. Kaya ngayon po ay sako pa lang tayo ng mga Amerikano, ngunit pa lang tayo sa kamay ng mga Espanyol. Magkakaroon po tayo ng review time. Kung tatanong po ako at kailangan nyo pong sagutin upang kayo ay may sagot sa pagsusulit nito. Ano ang kakulangan tayo ng sistemang ingredients? Ano ang kakulangan natin ng sistemang ingredients? Sino ang nagdadamang na Liga Pilipina noong 1992? Natawag po ako. Kailan naganap ang sigaw sa Pugad Lawin? Yes, Arili? December 14 to 15. Kung naman tayo sa identification, ay sa generation lang. Maaari ba kayo magbigay ng tatlong pangakabuso ng mga Espanyol sa mga
Okay na po, next question. Ano ang dokumentong binasa noong Hunyo 12, isang libong limang na nagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas? Ano ang dokumentong binasa noong Hunyo 12, isang libong limang nagpahayag ng kalayaan ng Pilipinas? Yes! Miss Motor? After the proclamation de la independencia. Ano ang kasunduan nagtapos sa unang yugto ng regulasyon noong 1897? Kasunduan nabiyak sa pag-wait. Ano ang kasunduan nagtapos sa unang yugto ng regulasyon noong 1897? Meron kayo tatlong minuto upang mag-review para sa aming pag-ulit. Lakwan, lakwan. Maaari ba ninyong sabi na ang mga Yan naman po ay sample pen. Yun lang po makikita sa inyong damit. Ang ating po pagsusundin ay 1 to 20. For 1 to 10, meron po tayong multiple choice. Dito po ay ilalagay nyo lamang sa box block sa gilid ng number ang inyong magiging sagot. No erasure. Sa identification naman po, pwede po sulat sa likod ng sasagutan ang magiging sagot nyo at sa enumeration. Sa enumeration po, kahit hindi sunod ng sagot, and then, yung pangalan nyo naman po ay pakilagay dito sa baba. May nakalimutan pala kami. Meron din yung tanong na kinig. Magbigay ng dalawang kilalang leader ng kilusang propaganda. Pakitandaan, bibigay ko pangalan. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Garciano Lopez Guerrera, Mariano Pons, Juan Luna at Antonio Cruz. Magbigay ng dalawang kilalang leader ng kilusang propaganda. Tandaan ito mga pangalan. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Garciano Lopez Mariano Pons, Juan Luna at Antonio Cruz.
ilagay niyo sa ulo. Ano ang tawa sa family ng paggawa ng mga kalalaking Pilipino na Yes, Ramon? Ano ang symbol nitong ginawa? Sigaw ng pumalag. Ay, wala! Ano ang symbol nitong ginawa? Sa sigaw ng pumalag. Ocho-ocho. Simboliko. Ano ang sistemang ginamit ng mga Espanyol kung saan pinagkakaroon sila? Gawin mo ba kasi? Yes, Martin? Anong uri ng buwis ang itinataw sa mga Pilipino noong panahon ng panahon? Yes, Karen? Kailan naganap ang sigaw ng Gaddafi na naging yan? Anong taon naganap ang sigaw ng Gaddafi? Princess, Ano ang aming topic ngayong araw? Kailangan mo. Tawag sa maling balita. Namin na Yellow journalist. Journalism pala. Yellow journalism pala. Sino ba naman nagchalok ka? Sino ba wala sa chikan? May sumulong dito. Warren! Warren, hindi ka ng nakal.
itaguyan ng handadong pakikibaka. May magsagot? Letter C? Yes. Tawa ko! Ano ang kasunod ng taon? Number 8, yes, okay. Number 8. Bakit ako pinasali na sa mga ayaw ko ito? Sige, mira ang nakakita ng mga susunod. 9, 8. Ang dokumentong binasa noong 1898 na nagsabihan ng katayaan ng Simon. Then, Angela. Kahit ka na kahit ba? Answer po ay Angeline. Number 11. Yes, siya ang nagtatag na katipunan noong 1892, si Andres. Oscar. Yes, ikaw. Yes, Julian. Ano number ang quality? Well, tama. Sino ang tinutay sa deklarasyon ng kalayaan sa mga ano? Ano ba siya din? Ano? Marcha Pilipina. Marcha Pilipina, di ba? Sabi mo na. Marcha Pilipina. Ano ka lang Pilipina? F-I-L-I-P-I-N-A. Number 13. Hello. Kasunduan o banda sa pagbilis ng Pilipinas sa Amerika mula sa Espanya. Kasunduan sa bitang ano biyak na ba? Kasunduan sa pamati. Sabi sa'yo, kasunduan pa rin. Naririnig ko din naman, tinatago ko. Ako yung tangkis ko. Hindi ka naging marami na lang ako makakawin. Number 15, malulong. Number 18. Maaari sa para isang libro, encomienda system, discipline and audit, o pang-abusan ng mga tayo. Okay na? Number 19 to 20. Maaari kayo sa isa. Namali yung kita. That Pilar, that Lopez sa Elma, Mariano Hall, Juan Luna, or ano ang yun. Lugan, 20. 19. Sinikot. Ilan ako? 18. Ilan ako? 19 din. Sinikot. 19 na tayo lang na sumatali. May ka-19 pa po? 18. Sino yan? Yes. Sino yan? Bibigan pa rin kayo. Ma'am! Dami mong mali ko. Ma'am! Meron yan.